Hi everyone and welcome to Pinay Amazon VA. Today we will be talking about account health and its inauthenticity complaints, which is one of the violations under the account health. So ano nga ba yung account health? It provides an overview of selling accounts adherence to the performance targets and policies set by Amazon. Seller accounts are deactivated when it does not comply. So, itong inauthenticity complaints na galing kay customer or kay buyer, iba ito dun sa inauthenticity complaint na galing naman sa distributor or sa manufacturer itself. Kasi pagka ganung complaints, it's more of IP, intellectual property, or sa trademark misuse. So, yon ang topic muna natin ay sa customers or sa buyers. Okay? Para ma-check natin yung status ng ating account health, pupunta tayo sa Seller Central. So, just navigate the Seller Central dun sa upper left, yung 3 lines na yon. Click nyo yan. And then, mapupunta tayo dito sa tab na to. So, hanapin natin yung performance. Yan. And then, the account health. Okay, so sa account health, andyan yung summary ng mga issues or ng mga violations ni client or ni seller. Okay? So, pag kinlik natin ito, kasi ito ay clickable link, so mapupunta tayo dun sa page at etong 5 na to, makikita natin kung ano-ano ba yung mga 5 violations na yan. Dito muna tayo sa Product Authenticity Customer Complaints. So, merong 15. So, pag kinlik mo yan, mapupunta ka sa page na to. 3 lang muna yung pinakita ko kasi masyadong madami pag 15. So, reason, so ito, Product Authenticity Complaints, date, kung kailan mo siya na-receive, what was impacted, ito yung listing or listings na kailangan mong i-apela, action taken, so, ayan, and then yung impact, and then the next steps. So, ito kasi review submission dahil nakapag-appeal na kami. So, pag hindi ka pa nakapag-appeal, ang nakalagay dyan ay submit an appeal. So, pag kinlik mo yan, mapupunta ka naman sa page na to. So, ito yung mga kailangan mong isubmit or i-comply kay Amazon para ma-review niya and then para ma-appeal yung listing mo na may violation. Kasi once na naka-receive ka ng inauthenticity complaint, ang mangyayari dyan, yung listing mo ay magiging deactivated. So, once deactivated, hindi mo siya pwedeng ibenta. Hindi siya active for selling. Okay? And then, bukod doon, hindi mo siya pwedeng request for removal. Magagawa mo lang yun pag naapela mo na. Okay? So, for example, hindi mo siya maapela, kailangan mo mag-intay ng 180 days or almost 6 months para lang mabura yung violation do sa account mo na yon, which is matagal. Paano kung halimbawa yung listing mo na may complaint ng inauthenticity ay thousands of pieces. So, 'di ba, tulog na yung puhunan ni client. So, as an Amazon VA, kailangan natin i-appeal kay Amazon yung complaint na yon. Para naman si client, hindi matulog yung puhunan niya, di ba? So, ito yung mga hinihingi niya. So, yung file, itong file na to, usually copy ng invoices yan. Ngayon, kung meron kang service ng third-party lawyers, kasi minsan may pinapadala sila ng mga appeal, appeal letter kay Amazon, pwede mo siyang i-combine kasama nito. Okay? And then, ayan, kailangan mo siyang i-check. I-check mo, tick box. So, ayan, include documents date. So, dapat yung sa mga ipapasa mong invoices, for example, ang date of complaint mo is July 10, dapat yung date ng invoice or invoices mo ay July 9 and earlier. So, hindi pwedeng July 10 pa forward. So, palaging July 9 earlier. Okay? So, dapat din doon sa invoice, nandun yung name and address ng manufacturer or distributor.
Kasi syempre nile-legit check yan ng mga Amazon Partner Support kung halimbawa yung pinagbilhan mo ba talaga ay legit. So syempre 'pag bumili ka sa legit, most probably yung item na binebenta nila ay authentic, okay? And then kailangan yung invoice din ay na-sold to sa client mo. Yung name and address na reflected do sa kanyang seller account, dapat tally yun para maging valid yung invoice. And pwede mong takpan or i-blur yung prices kung gusto mo. And then, construct a short letter dito, short email saying na, "Hi Amazon Partner Support, please find the attached file of invoices for your review. Thank you." So, dito pwede ka nang mag-draft ng mga iba't ibang message para at least kung magkaroon ng violation, I'm not saying na paghandaan yung violations, pero dapat paghandaan din kasi siyempre, madami naman tayong ginagawa. Kung meron tayong naka-draft ng mga short messages, copy-paste mo na lang. So, mabilis yung trabaho natin, di ba? And then, submit. Okay, dito lang pala, sa pagko-construct ng letter or ng email to Amazon support, make sure lang na polite tayo and then i-proofread natin bago natin i-submit. Check nyo baka may mali sa spelling or may mali sa grammar. Pwede naman tayong magpatulong kay ChatGPT, di ba? Palagi naman nandiyan si ChatGPT. Okay? And then, hit submit. Okay? So, to summarize, you have to provide an invoice, highlight the following information by editing the PDF file. So, yung customer name and address, ito yung kay client, should be the same with the ones registered in Amazon Seller Central account. Item with an issue, total purchase must sum up with the total sold for the last 365 days. For example, ang complaint mo is si ASIN 1, 2, 3, 4, 5. Total sold niya, for example, for the last 365 days is 90 pieces. So, dapat yung ipapasa mong invoice or invoices kay Amazon, ang total sold nun, ang total na binili mo from the authorized distributor ay 90 pieces or more para maging valid yung invoice. Kasi syempre, pag kulang yon, hindi tatanggapin ni Amazon. Pagpapasahin ka pa niya ng additional invoices para lang makover yung total sold. Okay? Kasi syempre, paano nila i-check yung 90? 90 na binili mo kung 80 lang yung pinasa mo na invoice. So, asan yung 10? Paano nila malalaman kung sa legit supplier mo ba yun binili? Okay? So, supplier information. So, yun nga, name, address, website, phone number, and email. Kasi, bine-verify nila yan. Tinatawagan nila, ini-email nila, may mga hinihingi sila na documents para lang ma-prove na yung product na tinitinda nila ay authentic at legit. So, ayun. So, kung example, di ba yung ASIN 1, 2, 3, 4, 5 ay nagkaroon ka ng complaint sa inauthenticity at naging inactive. So, I would suggest, i-delete mo muna yung listing na yon. So, mamaya ipapakita ko kung paano mag-delete ng listing. So, ba't kailangan i-delete? Kasi paano kung halimbawa, nagkaroon ka ng complaint, di ba? Tapos nagkaroon ka ulit ng complaint. Hindi naman porket parehong listing yon counted as one. Magiging dalawa yon. Tsaka kasi baka mamaya, pag masyadong madaming complaint, pwedeng ma-deactivate yung account mo. Yung account ni client, I mean. So, mahirap kasing umabot sa deactivation eh. Kailangan mo pang mag-appeal for reinstatement, which is medyo matagal. So, syempre, yung business ni client, apektado. Pag apektado yung business nila, apektado rin tayo. So, wala tayong duty, wala tayong sahod, di ba? So, kumbaga, as an employee, we should act as an owner. So, kumbaga yung malasakit nandun. Kasi syempre, bread and butter natin yan eh. So, dapat wag natin hayaang ma-deactivate para hindi tayo mawala ng trabaho. Okay? Okay, so ito na tayo sa deletion of listing. So, babalik ka ulit sa Seller Central, do sa upper left, do sa 3 lines. Click mo lang yan. And then, hover over the Inventory tab and manage all inventory, which will lead us to this page.
dalawa yung pwede mong gawin para ma-delete mo yon. So, input mo yung ASIN dito, and then hit search. Or kung andito lang naman siya sa gawing taas na to, hanapin mo lang, then click mo tong down arrow, and then hanapin mo yung delete product and listing. So, pag click mo yan, burado na siya. Pero don't worry, pwede mo pa siyang i-release pagka na-appeal mo na yung listing na yon. Para lang safe tayo na isang violation lang. Wala nang masyadong madami pang ibang violations under that ASIN. Okay? Another thing is you must request for a bin check. So, ano ba yung bin check? So, di ba kung tayo ay FBA, yung mga stocks ni client ay nasa mga fulfillment centers ni Amazon. So, dahil hindi mo siya nakikita, makikiusap ka kay Amazon Partner Support for a bin check. So, ito yung sample spiel na ginagawa ko or sinasend ko. So, I hope everything is well. Syempre, bola-bola para close-close kunwari. May I request for a bin check because I received an inauthenticity complaint. So, dito, pag sinend mo to, dapat kompleto na. Nandun yung product title, yung ASIN, and then yung order ID. Para kasi hindi na pabalik-balik. At bawa, nag-email ka, hindi mo nalagay yung order ID. Sabihin ni Amazon, could you please provide the order ID concerning that listing? So, sayang yung araw, di ba? Or sayang yung oras na imbis na na-check na ni Amazon in one go. So, pabalik-balik pa. Paano kung hindi mo agad nabasa na may hinihingi pa pala at naabutan ka ng 5 araw? Kasi pag after 5 days hindi ka nag-reply, closed na yan eh. Closed ticket. Magkasabit ka ulit. Okay? So, ito, natutunan ko to habang nag-a-appeal ako kay Amazon. Kasi syempre, noong una, hindi ko rin siya alam. Kasi, I'm a product sourcer talaga. And then, na-promote lang ako as an admin. So, may training naman, pero hindi naman lahat tinuro. So, syempre, andyan naman si YouTube, tsaka si Google, para at least alam mo kung paano mo siya gagawin. And then, pag binasa mo din yung university, yung Seller Central University, nandun din kung paano mo siya gagawin. So, ito, sinamarize ko na para at least hindi na kayo maghanap pa ng topics, di ba? And then, say thank you kay Amazon. So, paano ka magsisend? So, pupunta ka dito sa upper right, sa help, and then get help and resources. So, mapupunta ka dito sa page na to. So, doon ka lang. Click mo yung my issue is not listed. And then, itype mo na yung email mo kay Amazon with regards to the bin check request. Hit continue. Hit my issue is not listed and account related. So, ayan. So, sa other account issues, pwede kang maglagay ng, for example, bin check request, ASIN 12345. So, ito kasi makakatulong to sa atin para madali nating mahanap yung mga concerns or kung ano na ba yung status nung under appeal natin. Okay? Para mas precise, 'di ba? And then email and then hit send. Pwede tayong mag-send ng attachments, say invoices, pwede or yung screenshot ng order ID na may complaint, pwede 'yon. Okay? Another thing, para makita natin yung order ID is pupunta tayo sa menu ulit, dun sa upper left, na tatlong line, and then performance. And then look for the VOC or voice of the customer. So, nandyan yung mga ratings. So, ang point of concern talaga natin dyan is yung very poor. Kasi syempre, pulang-pula siya, kailangan natin siyang i-address agad. So, dahil nga nagpa-bin check request ka, alam mo na yun yung ASIN na may problema. So, input mo lang yung ASIN dito, hit search, lilitaw na tong details ni ASIN. And then, click mo yung see details. So, ayan yung mga customer feedback. So, most probably, isa sa mga yan ang nag-complain sa'yo. So, pwede mo siyang i-message. Pwede kang maglagay ulit ng mga draft, mag-save ka ng mga drafts, and then para copy-paste mo na lang. Make sure lang na yung pangalan ay tama dun sa isa sa inyo. Baka mamaya si customer A ang
i-email mo, tapos lagay mo, Dear Customer B. So, ayun, patay tayo dyan, di ba? Another complaint. Possible complaint na naman yan. Okay? So, click nyo lang tong order ID, and then, mapupunta kayo dito sa page na to. So, eto, si MS, yan yung buyer, and then, click mo yan para ma-message mo siya. Okay? So, ito, send message to MS. So, pasensya na ha, mali yung nalagay ko na screenshot. Pero, yung ano naman, yung principle is pareho. So, hindi kayo maliligaw. And then, click nyo tong other. And then, construct kung wala ka pang email or copy-paste mo kung meron na. So, bago nyo siya i-send, make sure na i-proofread nyo kung merong maling spelling or grammar, and make sure na polite. Wag na wag nating aawayin yung buyer. Although, minsan may mga alam nating abusive talaga, pero syempre, hindi sila pwedeng awayin eh. Hindi talaga pwede. Okay? And then, so pag na-type mo yan, ito yung summary na makikita mo. Ito yung interface na lilitaw kay buyer. So, hi Paul, seller ABC has sent you a message. So ito yung message ngayon. So, lilitaw yan dyan. Okay? And then, so kung nabasa mo na, na-proofread mo na, okay na sa'yo, happy ka na, dun sa kinonstruct mo, and then hit send. Okay? So, bakit mo sila kailangan i-message? So, syempre, minsan kasi, nakalagay lang sa buyer message ay NA. So, ano yung NA? So, kailangan mong malaman, kailangan mo humingi ng more info kay buyer. Para at least, minsan kasi sabi, sa experience ko, minsan sabi, I just click the wrong reason. So, ayun. So, kumbaga, nagka-complain ako kasi mali ka nang na-click. So, ayun, wala na akong magagawa. So, screenshot mo yon, then send it to Amazon para ma-add sa mga appeal mo. Okay? So, there you have it. So, customers expect authenticity, and selling legit items builds trust, protects your brand, and keeps your business growing. So, dahil as an Amazon VA, hindi lang naman porket admin is admin, may mga admin na nag-slide na product sourcer. So, let's just ensure na we source and buy from legitimate suppliers para ma-avoid yung mga gantong issues. And if ever magkaroon ng issues, just refer to this tutorial para may guide tayo kung paano natin i-address yung mga concerns na yon. So, thank you. Sana may natutunan kayo, and see you again next time.